Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija, security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun kagaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance, mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Shop ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati naregatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit detang intid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing, sobrat na itulong na tibagit. Thank you. Ni Bubot Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manay po dinagtumara kiti Immune Advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat tipan naturog ko, kayan pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga dyan makaturturog. Ngumi dinagtumara kiti Immune Advance, isumutan si mayat tipan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, kayan mayat tipan naturog na, agtumar kayo ti Immune Advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance,
ay naging mabuti po yung aking katawan and nakatulog po ako ng maayos and nawawala po yung higa ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, immune advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Casey Betty Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong immune advance, nagtataglay po ito ng malunggay, dagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na tagas-baybay, maaari po kayo magpadala ng text sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng komento sa ating mga social media pages, ang Katipunan Channel, at syempre ang aking sariling bahay na BDT Radio Production. Maaari din po kayo magpadala ng sulat troniko kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Magpadala lamang po sa tuklasin natin at yahoo.com. Nako, ngayon po ay isang hapon na naman na sigurado ko siksik-liglig na marami po tayong malalaman tungkol sa isang sikat na organisasyon. Ito po ay ang Lions Club. Alam po natin na hindi lamang ito matatagpuan o makikilala natin sila sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang dako po ng mundo. Siyempre, nakakagulat at nakakatuwang isipin na marami po silang mga tao o grupo o mga lugar na napupuntahan at natutulungan. Sa pagkakataong ito, samahan po ninyo ako na tuklasin kung ano po ba ang mga dahilan o yung tinatawag po nating global causes, yung pandaigdigang dahilan po ng pagsasama-sama ng Lions Club para makatulong sa maraming tao sa mundo. At kabilang po dyan ang tinatawag nating Makati Golden Lions Club. Bukod po sa kanilang global causes na tinatawag, meron po silang mga iba't ibang programa para makatulong din po. Siyempre, alam natin na hindi po humihinto ang pagtulong ng Lions Club. Nakikita naman po natin yan. Pero kaakibat ng mga pagtulong ay kung saan ba o paano ba nakakalikom ng pondo para makatulong sa mga tao. Samahan po ninyo kami na tuklasin ang mga katanungang yan ngayong hapong ito. Ang ating pong makakasama ngayon ay isang
Pilantropo at isa po siyang mahusay din na negosyante. Kung kilala niyo po ang Lagundi na lagi po natin kino-commercial, yan po ang may-ari po ng Immune Advance at ng Flavon Pro. So, hindi ko na patatagalin dahil ito ay tungkol sa Lions Club. Pakikilala ko na po sa inyo, walang iba kundi si Mr. Patrick Roquel. Magandang hapon sa inyo, Sir Patrick. Yes, magandang hapon, Miss Cathy, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, no, ng programa mong Tuklasin Natin. Isang karangalan po, Sir Patrick, bagamat ilang beses na kitang nakakapanayam, ay mananatili na karangalan ito ng palatuntunang ito na isang katulad mo na hindi lang basta mabuting tao, kundi isang magaling na, mahusay na tao po na tumutulong sa marami nating kababayan. At magandang oportunidad ito para malaman natin ano ba yung mga pagtulong at paano ba, ano ba yung nagsisilbing gabay nila? Ano yung mga global causes, yung mga programa ng Lions Club, siya bilang Pangulo ngayon ng Makati Golden Lions Club. Sir Patrick, unang arangkada ng aking katanungan, magandang maitanong ko lang sa iyo to. Ano ba yung pandaigdigang dahilan ng pagsasama-sama ng Lions Club na katulad mo, lalo na ikaw ay Pangulo o leader ng inyong grupo ng Makati Golden Lions Club? Yes. Alam mo, Cathy, ang layunin lang naman ng Lions Club is really to serve others. Di ba? At saka pagka nabibiyayaan ka, ang gandang ipakita mo sa maraming tao, sa kapitbahay mo, sa family mo, no? Kung paano ka nagsisilbi ng may puso at saka yung talaga nga may integridad. So, sabi nga, nagsimula yung Lions Club way back 1917 pa, no? Nang sinimula ng founder na si Melvin Jones, na kung saan isa siyang businessman at sa kanyang umiikot na isip tsaka yung kanyang emotion na talagang makapag-serve sa maraming tao, no? Kumontak siya ng maraming clubs na kakilala niya, no? Sa within that area. Sa US nga yan actually nag-start yan sa Illinois, no? Chicago, USA. Na tinawag niya itong mga kaibigan niya na mga businessman din. At kung saan pinagsama-sama nila yung kanilang mga funds or anything na may contribution, at doon nagsimula silang mag-serve sa kanilang mga neighbors, no? At saka sa mga different clubs also. So yan yun. Kaya talagang ang pagsisimula ng Lions Club is basically on what we call service to others. Talagang tulong talaga, Sir Patrick? Yun yung first and foremost talaga na layunin ng inyong organisasyon. Paano po ba nyo kinakategorya o ano po ba yung tinatawag nating mga pandaigdigang causes o dahilan? Meron po ba kayong mga batayan kung paano po kayo papasok para makatulong sa maraming tao, Sir Patrick? Okay. Yung Lions Club, para maging focus kami sa mga pangangailangan ng community, nagkaroon kami ng layunin na kung saan ba namin dadalhin yung pagtulong na sinasabi natin, no? Kaya meron meron nga yung 5 causes, no? Banner causes na kung saan doon din na dinadala yung time, talent, tsaka yung kanilang treasure, no? Sa pagtulong. Nandiyan na yung humanitarian, vision, nandiyan na yung hunger, childhood cancer, no? Environment, at nadagdagan pa yan ng iba pang mga kung tawagin causes na kung saan this year 8 global causes ang ini-implement ng Lions Club, no? Nandiyan na yung disaster relief dahil alam naman natin na talagang kabila ng calamities, ang typhoons, ang mga fire victims, no, na nangangailangan talaga ng tulong. Andiyan na rin yung mga impairedness sa vision, no? So all those things. Kaya talagang through this help makakarating ang mga sinasabi nating time, talent, and treasure sa mga komunidad at saka sa mga taong nangangailangan ng ganitong mga serbisyo. So talaga palang tawag dito, mayroong saligan
no, ng pagtulong para maipaabot niyo yung tulong sa ating sa mga tao, hindi lang sa kapwa Pilipino Sir Patrick, Mm. no? And I Mm. understand na merong mga kasapi rin mula sa iba't ibang bansa ang dumarating dito sa ating bansa. Tama po ba ako, Sir Patrick? Mm-mm. So actually regular din ng mga meetings, conventions, no, mga conferences na kung saan yung mga different na Lions Club international nagsasama yan, no. Once a year meron kami tutawagin na Lions International Convention o yung tinatawag naming Orient Southeast Asian Lions, no, so yung OSIL, no. Even this sa local area namin, district, meron kami tawagin yung multiple district, no? Para na sa ganon, napag-uusapan dito yung mga places, peoples, no, na talaga magpapaandar din ng leadership ng dito sa Lions Club. So yun. Nako, bukod dito sa 8 pandaigdigang dahilan ng pagsasama-sama ninyo para makatulong, i-mention ko lang uli para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ano? Sabi mo nga kanina, sir, yung global causes ng Lions Club is childhood cancer, diabetes, disaster relief, environment, humanitarian, hunger, vision, at yung ating mga kabataan, yung mga youth natin, ano? Yes. Oo. So, nakakatuwa, parang ang feeling ko rito, in times of calamities, in times of need talaga, lalo ng young generation, ano, nandyan pa rin pala kayo para magkaroon o tumulong, ano, Sir Patrick. Pero, nabalitaan ko nga, meron din kayong mga tinatawag nating programa. Magkaiba ba to dun sa global causes, sa programs ng Lions Club, Sir Patrick? Yan na rin yun. Actually, yung mga pag-implement ng mga global causes na yan, no? At salamat, tinulungan mo ko na iba, nalimutan ko like diabetes tsaka yung youth, no? So nagsasama-sama kami. Nang sa ganon, when we implement this certain global cause in a what we call service project, no? Napagsasama-sama namin sa isang implementation yung pangangailangan ng komunidad. Okay? Kagaya nung one time, meron kaming pinuntahan na mga youth clubs, no? Mga youth organization na nakiusap na samahan namin sila sa isang project nila. Ano naman natin ng youth, madali nating turuan sa pagpapasigla ng ating environment. Kaya sabi ko, gawin natin, magtanim tayo ng mga halamang gamot kasi yung halamang gamot na yan makakatulong yan sa grupo ng kampe. Diba? Yung mga lagundi na yan, no? Na kung walang gamot ang isang komunidad na yan, for example, sa malayong lugar ng Antipolo, no? Meron na silang kahit paano yung puno, yung mga dahon na pwede nilang pitasin, no, para maging gamot nila sa ubo, sa asthma, o kung ano man yung mga kumakalat na infection or diseases dyan na makakatulong itong mga halamang gamot na yan. O environmental yan. Di ba? Since youth organization to, so nakikita natin na mga sumasama o yung mga nagiging participants din dito are youth, no? No, through the leaders ng mga talagang nagsimula ng organization na yan. So napaparating nila sa ibang youth na, uy, tara magtulungan tayo and then we help each other tsaka yung community. So there's what we call the leadership. Diba? Aside from that, dun sa area na yan, nagkakandak na kami ng mga diabetes care, no? Tinatawag namin yung mga seniors, so yung mga diabetiko na talagang hindi makarating sa hospitals, mga doktor. Kaya nagdadala na rin kami ng mga doctors doon, no? Para gamutin itong mga nangangailangan, para free yung consultation nila. The same way, may mga nagdadala rin ng mga medicine, no? Na sa sakali na prescription, right away meron na siyang medicine. So yung iba, during that implementation, nagdadala ng mga salamin, no? Kung saan once na na-test yung grado ng isang pasyente na nangangailangan ng salamin, binibigyan outright ng mga salamin na may lens na mga mga lens na, no? So yung mga yan na may grado na.
Kaya through this implementation, dahil sa nagsama-sama kami at we get some funds, no, from our of course yung resources namin na pwede namin contribute, lumalaki yung mga pag-i-implement ng ganitong klaseng mga project. Right? So, na-implement namin mga global causes na yan according to what we see in the community, kung ano yung mga may paparating namin sa maraming tao doon. Sir Patrick, I found out na you have 11 programs, no, sa Lions Club. At kapansin-pansin lang na talagang parang nakatutok kayo sa diabetes, sa mata, 'di ba? Kumbaga parang majority dun sa mga programs ninyo dito ang tutok Sir Patrick, no? Kayo po ba sa Makati Golden Lions Club, paano nyo ginagawa o pinipili? Let's say for example, pagdating sa diabetes, may diabetes camps kayo, diabetes peer support groups, meron kayong strides for diabetes awareness, type 2 diabetes screening na ginagawa, yung pagdating naman sa mata, yung Lions Eye Banks, recycle eyeglass recycling centers, Sight First. Can you explain? Siguro, let's start from diabetes camps, no? Paano nyo ginagawa ito sa Makati Golden Lions Club? Okay. For example, yan na nga, yung diabetes cause na yan, no? Alam naman natin na kahit saan pumunta ka ng lugar, no? Kahit sa mga pamilya, meron silang kakilalang diabetiko o yung mga diabetic nga na kamag-anak na nila, di ba? Or pamilya na nila. Even sa Lions Club, kasi syempre mga business people yan, or yung mga active seniors, no? Na talagang makita mo na nangangailangan ng mga awareness campaign pa rin, no? Ito yung paraan kung pwede natin silang samahan, no? Nang sa ganon, malabanan nila kung ano yung mga complication, yung mga nararamdaman nila, or nang sa ganon hindi mag-progress, no? Yung kanilang mga diabetes, no? Through proper information campaign on safety, health, taking medicine, exercise, diet, di ba? Kaya sa amin, sa Makati Golden Lions Club, yan ang aking grupo na sinalihan. Meron akong ginawang what is diabetes, ano yung mga dapat gagawin pagka may diabetes ka, no? Ano yung mga dapat na mga laboratory testing na dapat isalang-alang mo nang sa ganun ma-monitor mo yung blood sugar mo nang hindi tumaas lalo yan, no? So those are important na information, no, na ginagawa natin nang magkaroon tayo ng awareness campaign talaga at makatulong tayo sa mga individual na talagang nangangailangan ng information, even tulong, no, sa consultation. Yun. Kaya nadadala tayo even sa mga doctors o mga Lions Club doctors tayo na member. So tinutulungan tayo, no, para mangonsulta or tingnan yung kalagayan ng isang pasyente, no? So yun. Kaya maraming mga activities like for example, andyan yung nagsusumba dahil siyempre kailangan natin magpapawis, kailangan natin ng healthy lifestyle, kailangan natin exercise. So through this kind of dancing, no, naipapakita natin na sama-sama tayo nga kahit walang iba diabetes yung iba, sama-sama pa rin tayo, no, para puksain or mapigilan or yung pagdami ng mga may diabetic person. So yun. So, ibig sabihin pala, Sir Patrick, tuloy-tuloy yung ginagawa ninyong serbisyo mula sa information education campaign at mismong diretsyong serbisyo sa ating mga kababayan, no, na natutulungan po ninyo. So, kumbaga parang may estimate na po ba kayo during your time as president? Kasi kayo po ngayon ang presidente ng Makati Golden Lions Club. Do you have a rough estimate na mga natulungan nyo ng, let's say, communities or number of people? Do you have any idea? Ganito ang ginagawa namin, Ms. Cathy, dyan Basta for a certain project na ini-implement namin,
kagaya nung pumunta kami, nakipag-coordinate kami, tsaka nakipag-partner kami sa isang foundation, yung St. Clair Foundation sa Taytay, Palawan, no? Itong organization nito, ng St. Clair Foundation, St. Francis Clair Foundation, no? Yung iba dyan, US-based, no? Kaya 100 volunteer doctors, nurses, physical therapists, no? Tsaka yung family nila pumunta sa Pilipinas para mga Pilipino rin naman to. But basically may mga Americans din na kung saan yung optometrist nila, no, nagdala ng mga salamin. So, meaning to say, 1 year silang nagtatrabaho para makipag-coordinate sa local government unit. Within that 1 year, series yung kanilang meetings kung ano ba yung pangangailangan na dadalhin nila, yung mga requirements, no, na dadalhin nila, no? Dahil syempre, kailangan mo ng gamot, even yung walker, meron sila, pang BP, yung pang-test ng glucose test, no? Oo. Tuloy-tuloy yung yung mga nangailangan talaga, maibigay kung ano yung mga talagang pangangailangan nila. So for 1 year, yan ang dala talaga, no? So ibig sabihin, nung nakita dito, nakipag-coordinate sila doon sa local LGU, si Mayor Rodriguez pa nga yung mga nakausap namin doon. Talagang kompleto yan, no? At sinabi na, sige, meron kaming mapapadala dito na 1,000 patients o 1,000 na community members, no? Na talagang, alam mo, Kati, nung nandun kami, with partnership with Makati Golden Lions Club, saka yung local Lions Club sa Puerto Princesa, sa yung Balato, yung mga tao talaga pagka nakita mo, galing talaga sa iba-ibang baryo. Minsan island pa ng Palawan. Pumunta doon. At kasi nga, kulang na kulang yung medical consultation, no? Yung mga doctors na talagang kung pwede nga, makarating ka at magbabangka ka, pupunta ka doon sa isang lugar, no? So that magkaroon sila ng lunas doon sa kanilang mga daing, no? Ng medical. So yun, no? Kaya yan, sa isang implementation ng project, talaga makakita ka ng 1,000 or mga daan-daang tao na nandun nag-aantay. The whole day, nakaupo sila doon, very patient silang mag-aantay ng kanilang number para maka-receive ng mga gifts, no, na pang-medical na kumbaga pinipare ng St. Francis Clair Foundation. At kami naman, bilang Makati Golden Lions Club, ako, nakita ko, sa dami na yan, magmula pa sa isang island, no, na nandyan sa Palawan, within that Palawan area. Tsaka, yung isa dyan, hindi kumain. Kaya kami, prepare ako ng mga biscuit, nag-prepare ako ng vitamin C na minerals na pwede mo ibigay sa kanila, no? True enough, no? Kaya yung iba, pasalamat, nagbibigay lang ako ng mga biscuit doon. So that habang nag-aantay ka, may konting food to your stomach, di ba? Na kailangan mo para hindi ka himat. Mas mahirap, sabi ko nga, pagka hinimatay ito, may ambulansya ka pa, may kailangan i-support, di ba? Kaya sometimes, you know, it's not part, but may isip mo, ano bang pangailangan talaga ng community na yan? Yes. Kompleto na naman sila doon. May gamot na, ando na lahat. But sometimes, you have to feel, no? At you have to observe kung ano talaga yung mga needs and you deliver it. So, ibig sabihin, sir, kumbaga, parang you are partnering with other organizations din na talagang gumagawa na rin ito. Tapos, nagko-collab kayo, nagkakaroon kayo ng collaboration para maging successful. And I found out, base sa kwento mo, Sir Patrick, meaning, ganun pa rin talaga karami ang nangangailangan ng tulong medikal ng ating bansa. Lalo na sa mga lalawigan na katulad ng Palawan na island yan mga isla. So, ibig sabihin, napakahirap pa rin sa kanila na maabot ng mga doktor, magkaroon sila ng mahusay na hospital, 'di ba? At ang maganda rin po yung naisip ninyo kasi sigurado ako, Sir Patrick, yung mga communities na nagpunta dun sa medical mission o dun sa activities po ninyo, mga gutom po yan 'di ba? Kumbaga ibig sabihin,
Siyempre, pag pumila sila, inabot sila ng medyo matagal, so inabot na sila ng tanghali, di ba? Mabuti naisip niyo po na kahit paano may pamatid gutom, no, sa ating mga kababayan na nandoon po. At malaking tulong yon sa ating mga kababayan, Sir Patrick. Ako, personally, sa iyong, hindi mo namamalayan kasi na sa iyong mga pagtulong na ginagawa ay napakarami mong naaabot na mga kababayan natin. Minsan iisipin mo, simple lang yung ginawa mo, pero hindi mo alam na sa isang taong nagugutom, naghihirap, malaking bagay sa kanya ang isang maliit na tulong. Hindi mo alam na yung palang pagtulong na ginawa mo ay naitawid niya yung pangangailangan niya, naitawid niya yung buhay niya, 'di ba Sir Patrick, no? Tama, Pero tama. syempre sa lahat ng ginagawa mo, kailangan mo syempre ng pondo eh. So, I understand na lalo na sa Makati Golden Lions Club, iba-iba ang sektor na kinabibilangan nyo. Nagsama-sama lang kayo sa Lions Club. So, papaano nyo ginagawa yung paglikom at papaano nyo, kumbaga sa isang pie graph, no? Sa isang pie graph, papaano nyo, saan kayo kumukuha, paano nyo nililikom, paano nyo inaatado yung mga pangangailangan. Kasi ang pangangailangan mo financially sa mga ginagawa ninyong activity, hindi mauubos yan eh. Kailangan mo na lagi at kailangan mo ng tulong. So, paano nyo ginagawa ito, Sir Patrick? Alam mo, nung nag-start ako ng maging presidente ng Lions Club, talagang makita mo sometimes may naiwan ng konting fund, no? But basically, kung gusto mo talagang tumulong, hindi pwedeng walang pera na lalabas di ba? Kaya nga yung mga members namin, no, pagpasok mo pa lang na bilang isang membro, humingi kami ng donation doon sa member na yon na may participation siya for this service project, no, with a certain amount of money. So part yon, bukod pa doon sa ibinabay sa international dues, no? So yan, nililikop niyan na every year, no, pagka nagre-renew kami ng membership namin, so we give something to that, kumbaga, yun yung part na service project fund, no? We deposit that amount of money. So pare-pareho kami yan. Kaya kung meron kayo 100 na members at sabihin natin na meron kayong 1,000 pesos o 1,500 na contribution for 1 year, o edi meron kang 1,500 times 1,000, di ba? Na fund, something like that, no? So meron kang makikita na 1,500 times 100, for example, na members, no? So may nakikita ka na pondo. Aside from that, syempre nauubos din yan. Dahil Yes. marami kaming talagang gustong implement na project, no? So ako nag-launch ako ng tuwagin ko yung Tower of Hope, no? Etong Tower of Hope, TOH, no? Kasi sabi ko, MGLC to, pagka naglagay kayo ng pera dyan, di ba? So meron ako isang alkansya na lata na malaki, di ba? So every time nagmi-meeting kami, by heart, kung ano yung kaya mong i-drop dyan, kay piso, kay 100 or 20 pesos, no? Luckily, may mga galanting iba talaga na, sige, 1,000. O di, may si extra fund na binibilang namin yan at accountable kami sa other members, no? Na ito yung nalikom namin pera. Biro mo, itong pinaka-recent namin, for example, yung World Day of the Sick, no? Ito, very eager akong sumama dito sa World Day of the Sick na inimplement ng Christ the King Parish ng Green Meadows, no? Dahil isa akong membro din ng Eucharistic Ministers, no? Extraordinary Ministers of the Holy Communion, o tawagin na EMHC, no? Ministry ng CTK Parish, kung saan nung time na nagsisimula akong mag-meeting na every month, meron nga akong Tower Pope, alam mo na nakalikom kami ng 35,000 pesos, no? Wow. Kami, no? Ilang member ng Makati Golden Lions Club. And true enough, no, nung isinama ko yung partnership namin dito sa Christ the King Parish Green Meadows, EMHC, no? O MHC na ministry ng mga lay minister to actually.
Alam mo, No. nakakatuwa, last minute, last day of this World Day of the Sick implementation, last February 17, last Saturday, we raised a total amount of 380,000 pesos. 350,000. Kasi yung mga members ng CPK Parish na nagbibigay din. Okay? So talagang galante silang sinusuportahan nila itong programa na ito. Nang sa ganon, itong 380,000 pesos na ibinigay namin sa Quirino Memorial Medical Center, no? Alam mo, ang hospital na yan is a government hospital. May fund yan. Pero hindi lahat ng pasyente pag nag-prescribe ang doktor, merong medisina matatagpuan doon sa kanilang pharmacy. So talagang kulang pa rin, di ba? Now, kung tutulong ka, government, indigent, di ba? Minsan hindi kinukontinue yung kanilang medication dahil wala kang pera. Through this funding, kahit pa paano may mabubunutin, di ba, na amount para ibili yung gamot na wala doon sa kanilang pharmacy. Kahit sabihin so, nililiquidate naman, accountable naman ang Quirino Memorial Medical Center na every year na ginagawa yan ng Christ the King Parish Green Meadows na sinamahan ngayon ng Makati Golden Lions Club, no? Nakaka-raise kami ng funds like that. So kaya nga importante yung collaboration tsaka partnership with other big organization, di ba? Pagka nag-collab kami at nagsama-sama kami, nakakabuo kami mas malaking fund na sa pangangailangan na talagang malaki rin ang pwedeng gastusin. Pero ilang tao ang magbe-benefit niyan, di ba? Ang dami. Correct. Kaya yun ang ginagawa ko bilang isang presidente now ng Makati Golden Lions Club. And I hope tama yung aking guidelines or directions na kung saan yan din yung ginawa ni Melvin Jones, no? Yung founder ng Lions Club na kumontak siya ng maraming organization, ng maraming clubs, no? At pinagsama-sama nila yung kanilang mga resources at makatulong sila sa mas maraming komunidad, sa mas maraming tao doon sa komunidad na yan. Oo, grabe, no? Maraming iba naman, nagra-raffle ticket, iba, nagpapa-contest, yung mga ganyan, so that just to raise money, no? At alam mo, nakakatuwa sa Pilipino, talagang handang tumulong eh. Nga lang, naghahanap na lang ng mga organization, yung mga different na institution kung saan sila magtutulong. Magbibigay. Na mga maayos at tapat. Gusto talaga mag-participate sa ganyan. Correct. Ang maganda rito, Sir Patrick, because you are a credible person. Kasi, di ba, kung hindi ka rin naman credible, syempre, paano ka pagkakatiwalaan din sa pera, right? So, dahil sa mga ginagawa mo, you've proven yourself. Kaya talaga naman, pagka nanawagan ka na magkaisa tayo na tulungan ito, hindi mahirap para sa iyo na makalikom ka ng pondo para maipantulong mo. 380,000 pesos ang dinonate ninyo sa Quirino Memorial Medical Center. And napakaraming mga mahihirap na nangangailangan ng tulong medikal, no? Na malaking bagay ito, Sir Patrick. At sana hindi lang ito yung pagkakataon na makatulong ka pa sa marami pang hindi lang mga simbahan, hindi lang mga ospital, no? Anyway, guided ka naman because you are a God-fearing person. You are, kumbaga parang ang dami mong natutulungan beyond your imagination. Sabi nga ng isang kaibigan ko, si Attorney Nick Nangit, every time daw na gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, dagdag buhay daw yon. Diba? Yeah. And it's a blessing. Pero sinabi rin naman, diba? Sabi, kung ano yung nagagawa mo ng kaliwa, wag na ipakita o ipaalam sa kanan, diba? Yung mga ganun. Yes. Pero remember, sinabi rin naman sa Bible na rewarded na sila. So, ibig sabihin, nagbigay naman ng reward ng Diyos doon. But, kung lagi kang tumutulong, sabihin natin, if you cannot feed 100, just feed 1. Right? At kung meron ka naman more than 100 na ginawa, isa na lang paalam mo, yung 99 kahit hindi mo paalam. Diba ganun naman yun eh? Diba? That's true naman. So, maraming way kasi iba, syempre, ito bakit ganyan? Masyado nilang
masyado nilang ina-hype yung kanilang pagtulong ganyan. Oo. Well, because we want to inspire people, we want to motivate people na lahat ng Correct. pwede magsilbi or pwede magbigay din, they can do the same. Hindi ka naman kailangan makasama dyan sa organization na yan eh. But what's important is pakita mo yung pagtulong mo sa kapwa mo. At let it be kumbaga, it's really ang inisip mo dito, Lord, ito na yung service ko sa'yo. Diba? Yan, totoo. Oh, yun lang, ganun na kasi diba? yun. Para naman sa Diyos eh. Oo, importante, happy ka. Importante, andyan naman kasama mo, naniniwala sa iyo, sama-sama kayo. Hindi lang naman ikaw, you just guide them, you just lead them. So that's important. Yes, correct. And besides, Sir Patrick, actually, yung mga pagtulong na ginagawa natin sa kapwa natin, kumbaga yan, parang mo na rin ginawa sa Diyos, diba? Yun naman yung natin lalo na sa mga makakristyanong Pilipino, hindi lang Pilipino, kahit ibang nasyon, diba? Ang kabutihan ng kapwa, pag yan ang lagi mong inisip, Sir Patrick, it will multiply because you spread love. You spread goodwill sa maraming mga kababayan natin na nahihirapan, and you inspire. Hindi naman para ipagbando mo. Ginagawa natin to hindi lang para maka-inspire, kundi baka kasi merong mga tao na naghahanap lang talaga ng matinong organisasyon, credible people, na pwede nilang baka makatulong ito, 'di ba? So, this is already an opportunity na baka merong nanonood sa atin ngayon na gustong magbahagi ng kanilang ng kanilang tulong, ng kanilang yaman, 'di ba? Para sa mas maraming And you've proven yourself already. The Makati Golden Lions Club, pinakita naman na yung mga serbisyong ginagawa. And ang isang question ko na lang bago tayo tuluyang magtapos, Sir Patrick, no? Bago mo sagutin to, pero ibabato ko na yung tanong. Ano ba yung mga balakid o mga challenges na nararanasan mo bilang isang pangulo ng Makati Golden Lions Club? Sa atin pong pagbabalik ang kasagutan po ng ating panauhin, pakinggan po muna natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunan ito. Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise, ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz. Kasama pa rin natin ang Pangulo ng Makati Golden Lions Club. Walang iba kundi si Sir Patrick Roquel. Okay, sir. Sagutin mo na yung tanong ko. Challenges. Tanong mo, challenges. Talaga, ang daming challenges yan. Kasi kailangan lagi hanap ka ng funds. Yes. Kailangan ka lagi ng mga members na talagang gawin dapat active sa pagtulong, di ba? Hindi lang pag-attend ng meeting, kundi dapat lagi nandiyan sa mga different projects, service projects. Yun importante. Those are challenges na talaga natin minsan hinaharap natin, no? At syempre iba, challenge din yung Sir Patrick, nasunugan po kami dito. Pangailan, paano kung wala ka rin may bibigay na?
di ba? Ang hirap din yun sa kalooban mo, di ba? So hindi kaya nga minsan talagang pinagsama-sama namin yung aming mga resources, no? No, sa ganon, kung mag-arise yung isang pagkakataon na we really need we really need to help this community or this sabihin natin na barangay, no? Nandun yung aming pagtulong. Kagaya nga itong darating na March 23 at 24, nanawagan ang Lions International na maging Lions Go Green, no? Kaya meron tayong kutawagin yung hashtag Lions Go Green, no? Yung ating presidente na si Dr. Patty Hill, no? Na kung saan iniimbitahan yung mga different clubs, no? Ipakita kung paano tutulong sa environment, no? So talagang environmental naman ang kanyang gustong iparating sa mundo, no? Sa pagtulong ng Lions Club. Ako may nakahanda na akong nakahanda na akong project, no? Kung saan yung aming mga miyembro ay iniimbitahan ko sa Calatagan, Batangas, no? Kasi ito part namin ng part na rin ng aming distrito, no? Yung ating kung tawagan yung A2, District 301 A2, no? 301 is Philippines and then A2, merong A1, merong B, C, D, E. Kung hinati-hati namin yung mga distrito namin sa Pilipinas, ito naman kami, we belong to A2. No? Kung saan, sabi ko nga, kung magkakasama-sama kami, alam mo sa Calatagan, may isang community dyan na ang source of income nila is tourism. Ang ganda naman, di ba? At sabi nga, may mga kutawagin sila mga floating cottages yan. Ako, inisip ko, kumikita na sila sa floating cottages. So anong pwedeng itulong mo dyan? But remember, hindi lahat yung 1,000 floating cottages nila umaandar. So paano sila magkaka-income? So yung mga mangingisda pa rin. Di ba? Tapos may natulungan kami dyan, masisira na yung floating cottage niya. So paano yan kung wala siyang pera? Kaya sabi ko, let's go green, go Lions, go green. For saktong-sakto. Mag-iipon ako ng fund para pambili ng mga kawayan. Okay? Dahil itong kawayan nito, ginagawang balsa, no? At kada masisira ang balsa nila, magpumutol kayo ng kawayan na kayo rin nag-grow. Isa yan. Siyempre, isa kong naging konsepto, no? How do we go for greening, no? Lions going green, go green. Aside from that, siyempre, pag tuloy-tuloy yung pagtatrabaho nila dyan, edi may livelihood program ka na sa kanila. Di ba? So, magtatanim din kami ng mga halamang gamot dyan, kagaya ng lagundi, no? Tutulungan ko sila kung paano yung mga other plant materials like bayabas, no? Na kung may na-aksidente dyan, na kailangan ng mga dahon na yan para, anti-infection o antibacterial, so pwede nilang gamitin yung mga dahon na yan. Kung may ubo, yan na. No? Kasabihin pa nasa dagat, pero meron pa rin dyan may pneumonia, meron pa rin dyan hindi makahinga sa ubo, no? Sa asthma. Kaya they really need this herbal plants, no, na pwede namin itanim sa kanilang paligid dyan sa Calatagan, Batangas, dyan sa Sitio Aquino, no, Barangay 2, no, Calatagan. So those things kaya ang sarap nga ng feeling pagka, ano bang kailangan namin dyan para makarating ang maraming tao, di ba? Ano ang kailangan natin dyan para makatulong kami dyan sa mga community area na iilan lang naman ang may bahay na bato. Mostly talaga mahirap din ang mga kalagayan nila dyan. Di ba? So kahit sabihin pang tourism area. So we really need to help this kind of community. So yun, that will be on March 23 and 20. Malaking activity na naman ito, Sir Patrick. So kahit sabihin pang maliit, pero magtutulong-tulong lang kami sa konting pan siguro, sa konting contribution ng iba pang mga clubs or organization, no? We can help this community and survive, no? Itong project nito nang sa ganon mag-continuous yung kanilang pagkakaroon ng pagkita doon sa lugar na yan. Oo. Sige, Sir Patrick, ulitin natin yung portion na yon na panawagan mo sa ating mga kababayan for March 23 to 24. Go ahead, Sir Patrick. Yes. So, sabi ko nga, magkakaisa na naman kami mga Makati Golden Lions Club kasama ibang mga miyembro ng District 301A2, no? At sa pagkakataong ito, magkakaroon kami ng greening, no? Diyan sa community ng Calatagan, Batangas, no? Kung saan hihimukin ko sila na magtanim kami ng mga kawayan
no? So that pag dumami itong mga kawayan nito, definitely magagamit nila sa kanilang mga floating cottages na source of income ng mga taong taga dyan. And aside from that, siyempre, nature yan. Alam naman natin na napakatibay ng kawayan para maging sandalan nila pagka yung mga tag-ulan o panahon ng typhoon, di ba? And aside from that, mahirap yung lugar na abutin ng mga medisina, kaya magtatanim tayo ng mga halamang gamot kagaya ng lagundi, bayabas, no? At nang sa ganon, kung maitanim yan, may source of medicine, no? Through these herbal plants, itong mga komunidad natin na nangangailangan. Kahit sabihin pang dagat, talaga namang last time nandun si Dr. Anton, no? Yung isang bata may asthma, isang bata may ubo, no? So something like, may yung senior, hindi makalakad, ang sakit ng kanyang katawan, no? Kaya kung readily available yung mga halamang gamot na yan, di ba? Hindi tayo makakita ng mga batang may asthma palagi dyan. Dagat na yan, ha? Di ba? So, kaya we have to help and see this community and these people, no? And how we bring our help to them. At saka, actually, Sir Patrick, a blessing in disguise because you are the president of the Makati Golden Lions Club. Kaya, kumbaga na ma-maximize mo, no, yung kumpanya dahil lumilikha kayo ng mga tinatawag na makakatulong, no, sa ating mga kababayan na mula sa halamang gamot katulad ng lagundi na pinag-aralan ng ating mga sayentista at aprobado ng Food and Drug Administration. So malaking plus factor ito sa iyo bilang pangulo. Kaya parang at least hindi ka na masyadong nahihirapan, Sir Patrick. Ngayon, paglilinaw lang, Sir Pat, paano nyo ba? Kasi meron ba kayong tinatawag nating area of responsibility kayo sa Makati Golden Lions Club? Kasi halimbawa, let's say for example, from Quezon City, may gustong humingi ng tulong sa inyo. Sir, baka pwede na magkaroon kayo ng medical mission dito sa amin kasi marami pong ng diabetes, hindi lang po yun, kundi mga malalabo ang mga mata, may problema sa mata. Pwede ba silang tumakbo sa inyo o humingi ng tulong o ano po yung ginagawa ninyo sa mga ganong pagkakataon, Sir Pat? Nawala po yung inyong audio. Okay, yan. Hello? Yeah, okay po. Go ahead. Okay. Actually, sa dami ng clubs right now, we have 164. Dito pa lang sa A2, no? Nagsimula yun sa Pasay, papuntang Mindoro, papuntang Bicol, papuntang Palawan. So, ganyan karami yan, no? So, meron mga district area kami na kung saan yun ang nasasakupan namin. But of course, sa pagtulong, wala namang boundaries walang teritoryo. All we need now is really as other clubs na present dun sa area na yan at makipag-ugnayan doon, makipag-collab kami, nang sa ganoon, sabi nga natin, yan yung gusto nating makita or ma-meet, no, dyan sa pagtutulungan ng different clubs, no, to help that kind of community or that kind of places na talagang nangangailangan, di ba? At syempre, sometimes, hindi naman ganun karami din yung funds na meron kami, kaya sa pagtutulungan, sa pagpa-partnering with other institution, makaka-reach tayo sa ganyang klase mga teritoryo or ganyang mga lugar. So, pwede yan. Basta ahead of time at may pagkakataon naman na makasagot ang mga hiningan na ito yung pwede mangyari. So, yun na yung kayang ibibigay talaga. So, ganun natin. Wow, at least alam na po natin, no boundaries, pero syempre properly coordinated dun sa district area na humahawak po. Yan, at least malinaw po. Alam mo, singit ko lang to. Alam mo, itong Lions Club, may tawagin kami na Lions International, kung saan nagdadala rin kami ng fund doon No, part of our membership, no, yearly dues is napupunta sa Lions International. Kaya kung talagang may malaking kalamidad or pangangailangan sa isang bansa, itong Lions International nagbibigay din ng malaking amount of money. No, nagpapadala sila dun sa lugar na talagang nagkaroon ng kailangan ng tulong. Okay? So yun yung kaya sabi ko nga collab ito ng different people, no,
na talagang kung meron ka naman, pag pinagsama-sama mo yung funds mo, marami tayong maabot na tulong, no, sa mga kabayan natin. Or even ang Pilipinos nakakatulong sa Africa. Even ang Oo. Filipino nakakatulong sa US, no? Sabihin pang mayaman yung lugar, no? So sa mga mahihirap na lugar, nandiyan ang Lions Club. Kaya talagang mafe-feel mo yung pagiging miyembro mo ng Lions Club. Kahit maliit lang ang tulong mo, ay makakarating yan sa different area or country, no? Na kung saan kailangan yung tulong na yan. So ganun, kaya ganun kaganda itong organization nito. Nako, nakakatuwa at sigurado ako yung ating mga nanonood ngayon ay hindi lamang naengganyo kundi nagsilbi kang inspirasyon, Sir Patrick, no? Talagang tunay nga na ang iyong buhay talagang inilalaan mo sa pagsaserbisyo sa Diyos at sa ating kapwa-tao, Sir Patrick. Huling mensahe mo na lang bago tayo tuluyang magpinig para sa ating mga kababayan at kapwa mo Lions Club, lalo na particularly sa Makati Golden Lions Club. Go ahead, Sir Patrick. Before I start na maging presidente, gumawa ko ng team. Ang sabi ko doon, sakay na tayo, di ba? Happy to serve. Enjoy the ride to serve. Di ba? So yan yung aking himok sa aming mga sakay na, enjoy ride to serve. Yan yung aking himok sa aming mga miyembro, no? Na kung saan sama-sama kaming nasa isang jeep, papunta sa isang lugar na pwede kaming tumulong na sabay-sabay. So yun yun. Kaya I hope this year napatunayan namin yung aming pagsama-sama. Actually, sa aming mga nagawa, maniniwala ka, matutuwa ka eh. Kasi nung binibilang namin yung mga project service activities namin, kahit kung saan kami nakakarating individually, may makanya-kanyang activities, nakaka-3,000 na kami na activities, no, sa loob ng isang taon. Wala pa isang taon, half of the year lang to kasi nag-start na kami ng July. Lang naman yan. So, humina yung internet mo. Sir Pat. Few months para mag-end yung aming term, no? Yeah. Anyway, so sabi nga, masaya tayo pag nakagawa tayo ng maraming activities, no? And I hope people na nakikinig ngayon, yung mga gustong sumali, no? Although ang Makati Golden Lions Club po ay mga for female only, bakit may lalaki dyan? Naging presidente pa. Kasi yung wife ko, si Dr. Ellie Nisa Lion, member of Makati Golden Lions Club. Siya yung original member. At since kailangan tulungan din yung organization, no? Kaya nagkaisa sila na gawin akong presidente for this year. And ito na, nag-nomination na naman. So i-continue ko yung next year, no? At ako naman happy naman kasi dito ko may paparating yung talagang kung ano yung ibig sabihin natin ng pagtulong, di ba? Na walang boundaries, na may pagkakaisa, no? Kasi that's what we need, no? At yung mga tao naman, sabihin pang isang maliit kang tao, but you can still help your neighbor or your family, di ba? So it starts with you. No? Kami naman nandito lang para mag-guide at saka makalikom ng extra fund, no, para masupplyan or mapatustusan yung pangangailangan ng isang pamilya na yan o isang barangay na yan. So yun. Kaya join po kayo. Enjoy Right to Serve with our Makati Golden Lions Club. And I hope matatawagan nyo kami or mahanap nyo po kami. At kung makakita po kayo ng ganitong klase mga uniform, no, naka-vest po ng violet, kulbitin nyo lang po at magpakilala kayo na sabihin nyo lang kahit paano sa mga taong ito, salamat. Kasi sa salamat na word na yan, maraming mararating pa yan, no? Kahit hindi mo wala kang pangangailangan, but as we help our neighbor, as we help our country, wala naman kaming in return, wala kami na-expect na ganyan, but we are very happy to just help others. So yun. That's our mission to serve. That's Lions Club. Wow, talaga naman marubdob ang talagang layunin ng Makati Golden Lions Club sa panguna pa rin ni Pangulong Patrick D. Roquel. Talagang sa susunod siguro may ganyan na. Dapat, Cathy, kasama ka na namin.
Dapat meron ka ganito. May Nachechempo ganito kasi ka na. lagi na ano. Nachechempo na may show, may no. Okay, Ang hirap ng trabaho natin eh, no? What's important, we have this kind of information campaign, di ba? Yes. So it's also a project, no, that we can improve. Mm. So ang ganda na yan kasi if we reach more people, ako, bakit hindi, di ba? At saka ako naman, sa kabila ng hindi nyo ako nakakasama, Sir Patrick, ang puso at isip ko ay laging nasa Lions Club, sa Makati Golden Lions Club. Dahil sa munti kong paraan ay ginagamit ko ang platform ng Tuklasin Natin para nang sa gayon ay mas maraming tao ang makatuklas, malaman ang ginagawa ninyo at ang layunin ng Lions Club, no? Hindi lamang ang Makati Golden Lions Club, kundi ang Lions Club sa buong daigdig, hindi ba, Sir Patrick? Pero sadyang napakabilis po ng oras, pero sana po, Sir Patrick, huwag kayong mapagod na tumulong sa kapwa at wag din kayo mapagod sa akin na kung minsan ay kinukulit kita para maging guest sa aking palatuntunan. Ang palatuntunan po ng Tuklasin Natin ay bukas po lagi para sa Lions Club, para po sa inyo. Sir Pat? Nawala ka na, Sir Pat? Nawala yung Kaya salamat, Cathy, for this. Nawala ba? Kaya ayan. Kamusta? Yan. Okay? Ayan, okay na, Kaya sir. salamat, Cathy, for this interview at I hope nagkaroon ng napaliwanag natin ng gusto, no, kung ano yung ating stand for Lions Club, yung objective natin, yung mission to serve, no? At I hope marami pong sumama sa Lions Club. No? Marami rin mga organizations yan. Marami naman. Kaya what's important is how to help our neighbors and serve our neighbors well. So yun. Kaya dyan ang blessing. Thank you so much, Sir Patrick. Inyo pong napakinggan at napanood ang ating pong Pangulo ng Makati Golden Lions Club, si Sir Patrick Roquel. Napakabilis po talaga ng oras, nako. At katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang Tuklasin Natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, kay Ver Archivido, gayon din sa ating panauhing nakapanayam ngayon na walang iba kundi si Ginoong Patrick Roquel, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami sa loob ng isang oras. Hanggang sa susunod na pagtatanghal, magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun kagaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat
Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Shop ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati naregatan nak nga maturog, tata nagimas mit iturog kon. Agyaman nak mit detang intid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing, sobrat na itulong na tibagit. Thank you. Ni Bubut Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manay po dinagtumarak iti Immune Advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayan pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga dyan makaturturog. Ngumi dinagtumarak iti Immune Advance, isumutan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, kayan mayat ti pan naturog na, agtumar kayo ti Immune Advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung higa ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Vicky Talagtag, 19 taon, nagulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, dagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Inyong napakinggan ang palatuntunang tuklasin natin. Tuklasin natin hanggang sa muli.